Good morning, Home of the Lord, Christian Assembly. Good morning. Good morning, brothers and sisters in Christ. Ngayong araw na to ang ating ang napili kong Bible verse para sa araw na to. Itong Malachi 3, chapter 3, verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in these days, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not enough room to store it. Tapos idudugtong ko lang dito, nabasa ko kasi itong maganda itong passage na to, itong Isaiah 54, verse 17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Nung nag-iisip ako ng magandang passage para sa ating tithes and offering, marami rin mga ibang pwede rin i-consider itong 2 Corinthians chapter 9 verse 7, itong Luke na talagang sikat na sikat, Luke chapter 6 verse 38. Meron din tayong Leviticus chapter 27 verse 30. Pero ang ibinigay sa akin ng Holy Spirit itong Malachi chapter 3 verse 10 kasi para sa akin ito ang isa sa pinaka-powerful na passage dito sa Bible, no? Kasi dito sa si Lord mismo nagsasabi sabi niya, test me in this. Subukan niyo ako. Alam naman natin si Lord, that is not a man that he should lie. Numbers chapter 23 verse 19. So alam natin na maasahan natin na talagang pagpapalang matatanggap natin mula sa Kanya. Tapos ito, napansin ko lang, itong kalaban natin, itong the great enemy natin, itong devil, talagang ayaw ko tigilan pagka tuwing nalalapit na yung ko dito para mag-exhort, inaatake niya ako. Lagi siyang may sa akin, may atake. Alam naman natin itong devil na to, condemned na siya Kumbaga hellbound. Kumbaga nag-aantay na lang siya na itapon sa dagat-dagatang apoy. So ang ginagawa niya, naghanap na lang siya ng back, saka sa head, saka dito sa back. Tapos nagkakaroon pa rin ng mga symptoms tulad ng fatigue, dizziness, lightheadedness, tapos vomiting. So, medyo nag-alala rin ako nung una kasi parang ayaw niya mawala. Nawawala at bumabalik. Ang sabi yung araw, yung sakit na yun talaga nawawala pero bumabalik din. Pero nung nabasa ko itong itong Isaiah 54 verse 17 na no weapon forms against you shall prosper. So parang naisip ko, si Lord na mismo nagsabi sa akin, relax ka lang, sagot kita. Wala kang dapat ipag-alala. Kaya nung nabasa ko ito, sabi ko, wala yun. Ngayon, tumaan na lang siya, wala na rin. Kumbaga, natakot na rin yung kalaban natin. Dahil binasahan ko siya nitong itong Isaiah chapter 54 verse 17 Sabi ko, walang mananalo dito, hindi siya magpa-prosper. Kaya salamat. Ngayon, taas na po natin mga kapot, handog. Maraming salamat, Panginoon, at sa araw na to, muli na naman kami nagtipon upang magbigay ng aming mga alay at ikapo. Ito po ay tapos puso po namin itong binibigay bilang mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Dalangin po namin na patuloy po kaming bigyan ng magandang kalusugan ang bawat isa sa amin dito sa Home of the Lord at ganoon din naman sa ganang buhay. Ito po'y sama-sama namin dalangin sa